sila ng vehicle na parte ng ebidensya ng isang krimen na nangyari, which is a clear violation. Nung Number naparil siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba, Sergeant Macaraeg? Pinakamabigat dito, syempre, yung planting of evidence. Ito, hindi lang ito nangyari dito sa Laguna. Marami ng instances where this planting of evidence was being used to justify an illegal anti-illegal drugs operation. Kung 636 ang pag-receive ng PDEA doon sa inyong email for coordination, 636 din, sabi ninyo sa inyong mga affidavit, saka pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Paano nangyari yun? Immediate medical intervention, Your Honor. Okay. Sige, since hindi po kayo yung doctor na siguro, sino ba nagdala ng nung kay Brian doon sa ospital? Sino nagdala? Si De Chavez, no? Saka si Carpio, saka si Trinidad, di ba? So from the time na from the bridge, so dinala nyo doon sa district hospital, di ba? Meron kasi isang hospital doon eh. Yung San Juan Hospital, Doctor's Hospital, na 2 kilometers away. Pero dinala niyo siya doon sa 4 kilometers away. Why? Ano reason doon? Your Honor, mas nakasanayan po namin na doon magdala sa public hospital. Unang-una po ay sa private po ay may kalimitan po ay iniintay nila yung immediate family saka yung mga other requirements, Your Honor. Pero nakita niyo naman yung di ba, yung victim na nandoon na umaagos yung dugo, gano'n. Opo, sir, pero Naglagay ba kayo ng first aid na tinakpan niyo yung kanyang paa o whatever? si Patrolman Carpio. Paano yung dugo niya? Talagang umaawas or something like that? Tinakpan po ni Patrolman Carpio ng kanyang kamay. So how many minutes away from the bridge na nakarating kayo sa ospital? More or less 10 minutes, Your Honor. 10 minutes. And it's like 4.5 kilometers. Yes, Your Honor. Di ba? 4.5 kilometers, 10 minutes. And I was wondering, dapat pag ganun kasing emergency, di ba? I mean, dapat ang dala nyo doon sa pinakamalapit na eh. Doon sa San Juan Doctors Hospital, doon nyo sana dinala. Imbis na dinala nyo sa San Juan District Hospital. 2 kilometers is so crucial in the life of that person. Di ba? Kasi nga, nag-aantay kayo ng oras eh. Well, I really don't know. Let the court decide on that. But in here, what we wanted to find out is siguro, before that, sige, maglalas ako doon sa mga victims, Congressman Barbers, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Maiksi lang po ito. I just wanted to redirect the direction of the committee when we finally write our committee report. Mr. Chairman, nakita natin dito sa insidenteng ito. At ito hindi ito ngayon lang nangyari. Maraming lapses in the operations, maraming omissions in the reporting, at higit sa lahat, maraming illegal na ginawa doon sa operations na ito. Number 1, gumamit sila ng vehicle na parte ng ebidensya ng isang krimen na nangyari, which is a clear violation. Number 2, may nagtanim ng baril at saka nagtanim ng droga. Apparently, this is what's coming out from the affidavits executed by the Philippine National Police members. Number 3, there was a clear omission of the facts and the truth in the conduct of this operation. Kasi gumawa sila ng bagong narrative eh. Gumawa sila, pinilit nilang maging legal yung isang illegal at hindi tamang operasyon sa anti-drug
illegal drugs operation. So, pinakamabigat dito, syempre, yung planting of evidence. Ito, hindi lang ito nangyari dito sa Laguna. Marami ng instances where this planting of evidence was being used to justify an illegal, anti-illegal drugs operation. Ano ho ang punto ko, Mr. Chairman? My point is that when we write this committee report, we should clearly state that all the commanders of the Philippine National Police, from the regional director down to their provincial directors, down to their ACPs, is that what they call it? The area commanders? The APCs, no? Dapat very clear, sabihan ninyo ang inyong mga patrolman, ang inyong mga master sergeant, ang inyong mga tao sa ilalim ninyo na bawal gumamit ng ebidensya na naka-impound sa kanilang area. Bawal mag-planting ng ebidensya, which is, I think we should really insist on this Continuous education na lang. Kasi meron pong matitigas ang ulo na alam naman nila na illegal magplanta ng ebidensya pero ginagawa pa rin nila. For whatever motivation, we don't know. Yung iba, sinasabi nila, kasi kailangan may performance tayo. Kailangan meron tayong accomplishment, no? So kung ganun ang motivation, palagay ko walang mangyayari dito sa ating anti-illegal drugs operation na ito. Mauubos ang ating kapulisan. Walang maiiwan. Marami hong matitinong pulis. Iilan lamang ho yung mga bugok dyan. Iilan lang yung mga scalawags dyan. And I'm sure the top commanders are doing something about this. But again, as I stated earlier, hindi dapat mawala ng accountability yung mga tao na lumabag sa batas at higit sa lahat, kumuha ng buhay ng isang tao. Yan ho, I hope, Mr. Chairman, that in the crafting of our committee report, this particular issue must be given a profound attention in this committee report for the reason that this should never happen anymore. At sabi lamang po sa ating mga commanders na alam nyo yung Republic Act 9165, napakaklaro ho doon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na ang lead agency dito pagka anti-illegal drug operation ay ang PIDEA. Hindi ho yung mag-drug bust kayo, magre-raid kayo, pagka natapos na, tsaka nyo sasabihan yung PIDEA para ma-justify yung inyong ginawa. Hindi ho ganon ang intensyon ng batas. Ang intensyon ng batas ay ang dapat manguna sa laban sa illegal na droga ang PIDEA in close coordination with our law enforcement agencies, specifically the Philippine National Police. So, Mr. Chairman, yung punto ng planting of evidence, paggamit ng mga ebidensya na mali, no? Yung paggagawa ng report na scripted, yung gumagawa ng kwento na hindi naman katotohanan, at syempre yung sinasabi natin na ang anti-illegal drugs operation must be closely coordinated with PIDEA. Kagaya ho niyan, may nagbuwis ng buhay. Nagtuturoan tayo ngayon. Tinanong ko, naalala nyo, nung huling hearing, ang tanong ko, kayo ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Ang sabi nyo, 6:25, may nag-fax. At yun ang kinonfirm ng PIDEA, di po ba? 6:36, sir. 6:36. Sinabi nyo, 6:36. 6:20, may nangyari ng insidente, correct? Kasi apparently, the medical legal records states that the victim was shot between 6:20 p.m. Ano ba yun? 6:20 ba yun? 6:36 yung fax message The message was sent 6:36 p.m., correct? Yes po, Your Honor. 4:25, base dun sa video pinakita ni Chairman, na papunta na doon yung green na kotse
at saka yung pulang kotse. Nagkaroon ng insidente at 6:20. So lahat natapos na prior to the reporting or coordinations with PIDEA. So that was a clear violation of the law. So I hope this will become an institutional educational program for all police personnel, lalo na po yung mga nag-i-implement na mga nasa ilalim. So the commanders will be tasked and must include this in their daily briefings if that is necessary. So, Mr. Chairman, having said all this, I do hope that in our committee report, this will be profoundly stated in this committee report. That's all. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Barbers. And Sergeant Trinidad, kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma allegedly. Pumasok sa affidavit yun eh. Kung babasahin mo yung bagong affidavit na binigay. Oh. Kaya ko tinatanong, sino talaga yung asset na ginamit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, hindi dumating. Ang tumawag ang nagsabi na nandun si Brian Larenas ay si Franklin Trinidad. Oh, alin ang totoo? Magsabi kayo ng totoo. Hindi nyo, kulang itong affidavit ninyo eh. Kung bubuuin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi ng totoo? Sergeant Macaray? Sir, yung asset po talaga, bukod po yung sa kapatid ni Trinidad, ni Sergeant Trinidad. When you say, kung sinasabi mo bukod doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad, anong ibig sabihin? Anong participation ni Franklin Trinidad yan? Hindi naman siya pulis. Bali, sir, nakita nung time na yon na papunta doon yung kapatid ni Sergeant Trinidad na monitor din po niya ng kanyang kapatid. Ikaw Na ito naman, ay iho. kukuha din Ibig po sabihin, mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Ganun ba? Hindi, sir. Dahil na-monitor din, sir, nung umaga na nanggaling na, sir, doon. Itong kapatid po ni Sergeant Trinidad ay kaya po pinamonitor uli po namin sa kanya na baka sakaling bumalik ito nung hapon, Your Honor. Okay. Meron pa isang kulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Humigit kumulang, Your Honor, mga 6:36 po ang gabi. At ang tunay na nangyari, dumating yung kayo, nakasakay sa green na sasakyan, nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, binaril mo naman, Sergeant Perez, di po ba? Kaya ang tama niya, sa likod ng paa. Tama. Kasi yun naman ang istorya talaga eh. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya ng sabi ni Chairman Barbers, nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba, Sergeant Macaraeg? Tama? Kaya nagtataka ako, 6:36 din yung pag-receive ng PDEA ng inyong coordination. Paano nangyari yun? Sino nagpadala ng coordination sa PDEA? Kasi true facts ba yun na PDEA yung coordination nila? Yes po, sir. True facts po. So,
Eksakto yung oras na pagka-receive po May I ninyo. be corrected, sir? Email po pala, email. Email. So, eksakto yung oras ng pag-receive. Nandun yung time eh. Yes po, sir. Yes. Kung 6:36 ang pag-receive ng PDEA doon sa inyong email for coordination, 6:36 din, sabi ninyo sa inyong mga affidavit, saka pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Paano nangyari yun? Sino makakasagot po sa aking katanungan? Paano nangyari yun? Kasi yung istorya ninyo, maski sa affidavit ninyo, hindi nga ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Ha? Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun eh. Naiiwas ninyo yung sarili ninyo. Kasi yun eh normal. Instinct of self-preservation. Pero nangako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi nyo katotohanan, kulang po eh. Kulang. Hindi pa rin nyo sinasabi yung buong katotohanan. Yun ang nakikita ko dito sa lahat ng affidavit na binigay nyo rito eh. And, Mr. Chair, since hindi naman nila ako masagot ngayon eh, mukhang totoo yung aking sinasabi eh. Actually, are you done, Chairman? No, gusto ko Not lang. yet. Okay, go ahead. I'll go to the Chief of Police. PD, kilala po ba yung hepe mo? I've known him since we were in Laguna, provincial police officer. So you had the occasion to work with him. He was the investigation officer of Laguna PNP, while during that time, sir, I was the chief of police of Calamba City. Ikaw ba ang pumili sa kanya para maging hepe ng San Juan? No, sir, nadatnan ko na lang po, sir. Naratnan mo na lang siya. Yes, sir. Kasi, if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes, sir. Oo. So, matanong kita, having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mong hepe? No, sir. No. Yes, sir. And maybe you have your own reasons. Yes, sir. Yes. I will not venture to ask already the reasons kasi alam ko na rin siguro yan. Colonel Intal, could you please define to me the phrase command responsibility? Sir, sa doctrine ng command responsibility po, sir, dapat lahat, sir, ng nangyayari sa unit, sir, ay alam dapat ng commander po, sir. Kaya ka pala nakakalintik-lintik eh. Ang doctrine of command responsibility states that a commander is supposed to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may problema ka na sa command responsibility. So, I think, PD, I think you know what to do. And you would know the charges that will be filed against him administratively. Thank you, Mr. Chair.